Matindi talaga si PBBM, mga kaistorya. Malupit, pet malo ang atin pong pinakamamahal na presidente. Talaga ho mga kaistoryang proven ang tapang ng isang taong tahimik at mabait. Hindi ho kayang sindakin ng China. Palaban, mga kaistorya. Ang advice po ng atin pinakamamahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr., labanan ika natin ang paniniil, pang-aapi sa likod bahay natin. Yung likod bahay natin na tinatawag niya, mga kaistorya, yung West Philippine Sea, na kung saan doon tayo sinisiil, inaapi ni China. Yan mismo yung balita, mga kaistorya, para po sa araw ng kagitingan. Sana itong mga pro-China, hindi nila makalimutan at sana'y wag nilang baliwalain yung ginawa ng atin pong mga bayani na ibinuwis nila ang kanilang buhay para lang po mapalaya mula sa mananakop at mapang-aping bansa ang atin pong pinakamamahal na bayan. Di pa ba sila nagsawa sa humigit kumulang 400 taon na tayo'y sinakop, inapi, inalipin? Di pa ba sila nagsawa doon? Sana naaalala nila. Basahin natin itong napakagandang payo at paninindigan po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayusin ko lamang muna po itong aking kasi naka-dual monitor po ako ngayon, mga kaistorya. Ito na. Resist subjugation, oppression in our backyard. Marcos. Yan yung pinaliwanag ko kanina. Diretso na agad tayo dito. President Ferdinand Marcos Jr. on the Day of Valor said that it is unacceptable for Filipinos to be harmed as the country confronts threats to its sovereignty. Habang hinaharap ika ng mga Pilipino yung threat, yung banta sa ating sovereignty, malamang ang tinutukoy yung dyan sa West Philippine Sea, hindi ika katanggap-tanggap na nasasaktan ang mga Pilipino. Nasasaktan po yung Pangulo natin pag nakikita niya yung mga Pilipino sinasaktan ng ibang lahi. Yan po yung damdamin ng Pangulo natin, kaya yan din yung payo po niya sa mga Pilipino. Talagang ang mga Marcos makabansa, talaga hong mapagmahal sa bansa at sa mga kababayan po natin. Marcos said to an audience of Filipino war veterans, representatives from allied countries like Japan and the United States, that the threats to the nation persist. Nandyan, tuloy-tuloy, nananatili. At lumalala pa nga yung ginagawang pambubuli, panghahara sa atin. May nasaktan na nga, di ba? Yung sa recent na ng water cannon ang China. Although, it may not get an overwhelming vote. Ito naman yung sa mandatory ROTC, no? Senator Ronald Bato de la Rosa said he is confident that the Senate will pass the mandatory reserve officers training course bill. Maganda to. Ako'y kudos ako dyan. Kaya lang, mas matutuwa ako kay Senator Bato de la Rosa kung kukundinahin niya yung ginagawa sa atin ng China. Ang kaso, so far, no comment pa din siya, no? Ako kung magkabutuhan, ay sure ako na mananalo. Pero yun nga lang, hindi overwhelming, said De La Rosa in a phone patch interview on Tuesday. Okay, so okay lang. Pero mas maganda sana na magsalita kayo on behalf of our sovereignty. Sana man lang makita man lang ng ating mga kababayan na kinukundina nila yung ginagawang panghaharas, pangwawalang hiya sa atin ng China dyan sa West Philippine Sea. Lalo na, alam naman ng buong mundo, ng international community na nakasang-ayon sa international law yung atin pong pinaglalaban dyan sa West Philippine Sea, no? Maritime territory nga, ang terminong ginamit ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Huwag nating kalimutan na nandyan yung Municipality of Kalayaan, kung saan yun pong Pag-asa Island or Tito Island na may mga
taong nakatira doon na Pinoy, nandun na po sa West Philippine Sea. Ano po? A Pulse Asia survey commissioned by Senate President Juan Miguel Zubiri showed that 69% of Filipinos are in favor of making reserve officers training course mandatory for all young Filipinos. Alam nyo, subok ang pagmamahal, subok ang puso ng mga Pilipino pagdating sa pagmamahal sa bansa po natin. Diyan mo makikita na ang mga Pilipino nakahanda lumaban kung kinakailangan. No? Ito pa. On Day of Valor, Philippine military asked Filipinos to unite versus threats. Magkaisa-ika tayo. Yan ang panawagan ng militar natin. Nalabanan ika ang panganib o banta. Natural sa sovereignty po natin yan, mga kaistorya. Ang tanong, makikipagkaisa kaya sa atin ang mga pro-China? Given yon. Alam natin kung anong gagawin at sasabihin nila. Ay, napapanood nga natin at nababasa yung mga bukang bibig nila. Di ho ba, mga kaistorya? Nakakadismaya lang. As the nation remembered the heroes and heroines of Bataan on the 82nd Day of Valor, the military urged Filipinos to stand united against threats to the country. Sa ngayon, ang malaking banta sa atin pong bansa, ang China. Yung ginagawa nila sa atin dyan sa West Philippine Sea. Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Brawner Jr. joined President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. in a wreath-laying ceremony at the Mount Samat National Shrine in Pilar, Bataan. Brawner said Filipinos should reflect on the shoulders sacrifices by cherishing the principles of democracy, peace, and freedom for which our forefathers fought so valiantly. Sana wag nating kalimutan. Maraming nagbuwis ng buhay, mapalaya lang ang bansang ito. Wag naman sana nating isugal yun dahil lamang po sa China, di ba? Let us honor their legacy by standing united in a face of challenging and working tirelessly towards a brighter future for our beloved country, Brawner said in a statement Tuesday, April 9. We remember with profound gratitude the sacrifices made by our brave soldiers who gallantly defended our nation's honor in the face of adversity in past wars and armed conflicts. Totoo yun, no? Mga Pinoy noon eh. Yung mga katipunero mula po sa Kastila, sa Amerikano, sa Hapon, subok eh. Subok. Noon pa nga lang tabak ang hawak, ang haharapin nila yung mga baril. Laban! Oo, laban. Ganyan katapang ang mga Pilipino. Ewan ko lang, ang mga pro-China. Their selflessness and commitment to duty serve as an enduring inspiration to all Filipinos, reminding us of the true meaning of valor and patriotism, Brawner also said. Defense Chief Gilberto Chidoro Jr. likewise paid his respects to those who fought for the country's freedom, sovereignty, and peace. May their bravery serve as an inspiration for the unity of the people in responding to the challenges of the times toward a peaceful, stable, and prosperous bagong Pilipinas, Chidor said in a statement Tuesday, also known as so on and so forth. Pakishare naman mga ka-story, malaman mo lang ng mga kababayan natin yung magagandang ginagawa at sinasabi po ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito pa, ang nakaka-inspired na sinasabi po ng atin pong mga kasundaluhan. Ito, Navy po ito ha, page po ito, Philippine Navy, 941K followers. Ha? Anong sabi po dito? Basahin na lang natin itong photo. We cannot free ourselves. Hindi ika natin mapapalaya ang mga sarili natin maliban na lamang kung tayo'y susulong ng nagkakaisa sa iisang layunin. Ang kaso, may kumakawala, may dumidiskaril, may lumilisya. Dire-diretso ang layunin ng bansa natin, bagong Pilipinas, nagkakaisa. Ang problema, itong mga pro-China, kumakaliwa, papunta sa panig po ng China. Di bali, mas marami pa rin
ang mga Pilipino na nagkakaisa at nakahanda pong ipagtanggol ang Pilipinas. Di gaya ng mga, ilan lang naman yan, mga yan, maiingay lang yan sa social media. Mas marami pa rin, milyon-milyon ang mga Pilipino na totoong nagmamahal sa bansa natin. Isa na doon ang inyong lingkod at isa na po kayo doon. Yung mga pro-China, di nakasama yan kasi ang mahal na mga yan, bandila ng China. Naku! Ito, yung iniiyakan ngayon ni China. Nagpautot na naman mga kaistorya ng bluff na sinasabi nila, tinatakot nilang mga Pilipino, no? Kung kaya nilang sindakin sa salita, no? Na ang sinasabi nga, yung taktika nila na winning without fighting. Yung mga pambablap, pananakot nila, paninindak nila, hanggang water cannon. Sa atin daw, sa ginagawa daw ng Pilipinas, magsisimula ang World War III dahil sa Pilipinas mismo. Kalukuhan. Kayo nga ang nagwawalang hiya. Kayo nga ang nagsimula ng kaguluhan dyan sa West Philippine Sea. Paano nyo sasabihin siya dahil sa Pilipinas? Kalukuhan naman ninyo. Hindi ko na ito basahin kasi nung nakaraang live ko, kagabi, ito na mismo yun. Ulitin lang natin. Ito yun. Ilagay ko na lang link nito sa description ng ating content sa YouTube, mga kaista. Ito pa. And speaking of former President Rodrigo Duterte, na alam naman natin na pro-China talaga, no? Wala namang bago. Bilad naman yun, mga kaista. Kumbaga, nakabukas na aklat sa ilalim ng sikat ng araw sa katanghaliang tapat. At talagang pro-China siya. Aminado din naman siya, nakaibigan siya ni Xi Jinping. Na-research ko ito, lumang balita ito. Totoo kaya ito? Pero alam naman natin na siya gumagamit nitong fentanyl na ito. Ang may sabi nito si Joma Season, mga kaistorya, kung hindi ako nagkakamali, sabi, Duterte, #1 drug addict in the Philippines. Joma Season. The word war between Communist Party of the Philippines, founder Jose Maria Season and President Rodrigo Duterte continued Sunday, with Season calling the president the #1 drug addict in the Philippines. Si former President Rodrigo Duterte daw po ang pinaka-#1 na drug addict sa Philippines. Bakit kaya ganun? In a statement, Season described Duterte as an addict user of the opioid fentanyl, a regulated pain reliever that is said to be highly addictive. Matagal na pala to, itong fentanyl na to, na balita na to. Kaso kahit ako hindi ko ito pinansin noon, mga kaistorya. July 31, 2017 pa, isang taon pa lang si former president noon sa pwesto. Mayroon na palang balitang ganito. Kung gano'n, parang ang sinasabi, #1 drug addict si former President Rodrigo Duterte sa legal na paraan. Kasi ano daw po yun reseta ng doktor, Asan na ba yun? Anong nangyari naman sa GMA7? Ito. Ang haba ng ads nila, mga kaistorya. Sa ads yun, no? In a statement, Season described Duterte as an addict user of the opioid fentanyl, a regulated pain reliever that is said to be highly addictive. As an addict user of the opioid fentanyl, Duterte is the #1 drug addict in the Philippines and is the most fitting target of the police units that he has turned into death squads and and corrupted with money and promotions. Ano yun? Ba't may binanggit pa na money? Corrupted money daw po. In a speech in February, Duterte admitted to taking fentanyl. Inamin nga niya yun. Because of an injury he suffered from a motorcycle accident. He said the drug can make one feel like he is in cloud 9. Totoo yung sinabi niya yun, mga kaistorya. Duterte war on illegal drugs has been blamed for the spate of extrajudicial killings in the country, so on and so forth. Malacanang has yet to respond to Season's latest trade. Duterte and Season have been trading barbs. Nagbabatuan sila ng putik ever since the president dropped the peace negotiations with the CPP political arm, the national, so on and so forth. Ito pa, in speaking of him, no? Yung mga
Iniwan niyang problema sa bansa natin, oh. Yan lang sa West Philippines. Maging sa war on drugs, di naman niya natapos. Aminado siya, di niya kayang tapusin. Pinangako niya 3 months, di naman niya natapos. Inabutan ni PBBM yung war on drugs. Totoo yun. Ha? Tapos yung sa Pogo pa. Oo. Ito na naman, latest, na problemang iniwan ni Duterte dahil sa Pogo. 6 Chinese fugitives discovered and raided Tarlac. Pogo. Grabe, no? Oh, kayo nang ako, nagbabasa lang ako ng balita. These crimes, allegedly, palakihin ko, committed by the fugitives wanted in China include fraud, illegally crossing the national border, running a gambling house, aiding information network, criminal activities, and creating disturbances. Clark Freeport facilities, 6 Chinese fugitives are among those who were rounded up during the March 13 raid. So, hindi ko na nakakabuisit yung mga ganung nababalitaan natin. Yan yung solusyon ni former President Rodrigo Duterte noong panahon umano ng pandemic na kumbaga desperadong solusyon dahil kailangan daw po ng pera ng bansa natin. Ang laki ng pagkakaiba, no? Duterte at Marcos. Ang laki ng pagkakaiba, mga kaistorya. Pakishare naman. Hanggang dyan na lamang po, ha, mga kaistorya. Actually, mga kaistorya, nakita ko kaagad itong balitang ito matapos kong mag-live kagabi. So, ginawan ko kaagad ng content kasi importante na mga balitang maganda. Hindi pinalilipas. Kailangan ipinaabot agad yan sa mga kababayan natin, mga kaistorya. Kasi ang dami nating kalaban, lalo na sa social media. Marami ngayon mo din makapili, mga kaistorya, na inililigaw ang isipan ng ating mga kababayan. Kaya kailangan, wag natin itong tatantanan, tuloy-tuloy. Hanggang dito na lang, mga kaistorya, pang-share po at pakilike. Shoutout po sa mga sulit kaistorya natin sa buong mundo, dyan po sa Amerika, sa Canada, sa Europe, sa Egypt, sa Middle East, sa Macau, China. Dito po sa Thailand, sa Hong Kong, sa Malaysia, sa Cambodia, sa Vietnam, sa Brunei, sa Maldives, meron sa Taiwan, sa Singapore. Sa Russia, may nanonood sa atin. Maging dyan po sa New Zealand, sa Australia, dyan po sa Alaska, sa Hawaii, sa Guam, sa Japan, sa South Korea, at maging dito po sa Pilipinas. Shoutout po sa mga solid natin kaistorya. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po sa lagi ninyong pag-antabay kay Juan Historiador at sa sulido po ninyong pagsuporta sa inyong lingkod. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas. Salamat po sa ating Panginoon.